So hindi ko talaga maintindihan. Minsan iniisip ko na lang na siguro gusto niya ng media mileage, kaya salita siya ng salita, tira ng tira. Ayun, napapansin niya ng taong bayan. Pero at the same time, habang pinapansin siya ng taong bayan, siya naman ang nasisira. Sabi nga ng mga barkada ko, wag mo nang pansinin. Ikaw na rin may sabi na may diferensya sa pag-iisip. I think he started this actuation nung mapapatalsik siya as Senate President. Nag-iba ng takbo ng isip ni Senator Alan. Kaya nga, kahapon pinagdarasal ko na lang na sana bumalik pa sa katinuan. Tignan mo, pati postura niya, hindi na nag-aahit, hindi mo na maintindihan. Parang akala mo, taong grasa na. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Grabe naman itong si Senador Erwin Tulfo, mga kabunyog. Talagang umabot na sa puntong lantaran niyang pinuna at binanatan ang kapwa niyang senador na si Alan Cayetano. Nakakagulat at mainit ngayong pinag-uusapan sa iba't ibang social media platforms ang mga naging binitiwang salita ng isang mambabatas laban sa kapwa niya mambabatas. Ayon mismo kay Tulfo, mukhang may malaking problema na raw sa ulo o katinuan itong si Alan Cayetano simula nang mapatalsik ito mula sa kanyang pwesto bilang Senate President. Kung ano-ano na raw kasi ang pinagsasabi nito sa mga panayam at media at pati ang sarili ay hindi na nito maiayos ng maayos. Sabi pa nga ni Tulfo, tila bigla na lang daw itong magpapahayag ng wala sa pinag-uusapan na topic at kung ano-ano. Anyway, para mas lalo nating maintindihan at madagdagan ang konteksto ng mga pahayag nitong si Tulfo, heto mga kabunyog, panoorin po natin ang naging panayam sa kanya kung saan diretso niyang sinabihan si Cayetano na parang may sira na ang ulo. Doon sa yung pag-question niya doon sa salin ni Senator Ping Lacson, and of course, sa salin ninyo, what do you think of that? Bakit niya binabanggit yun? Tingin niyo? Hindi ko alam. Marami akong naiisip, pero alam mo, Christian, kahapon nung may nagsabi sa akin, and I was on my way to church, pinagdasal ko na lang kasi mahirap naman na patulan yung may diferensya sa pag-iisip. So, might as well just pray for them. Kasi para ka na rin pati ikaw may problema ka rin sa pag-iisip kung papatulan mo yung taong kulang sa pag-iisip or may problema sa pag-iisip. Might as well pray for them. And sinabi ko doon sa spiritual director ko, sabi niya, ipagdasal mo na lang yan kaysa sa batikusin mo. Kasi titignan mo, ang layo naman, bakit brought up ang salin? Actually, nung corona hearing yata, what I've heard isa po siya sa mga bumoto na buksan yung kay corona, so, na mga salin. How would he know na ayaw ko pabuksan o gusto kong pabuksan? Wala pa naman kaming punto doon, di ba? Parang pinapangunahan niya ako. Gusto ko muna marinig kung ano ba talaga yung mga ilatag mo dyan, kung para pumabor ako sa buksan ng salin or hindi ako pumabor. I haven't even laid down my cards, Christian, so I don't know kung saan niya nakuha yun. Tinitira niya ako. Ikaw nga, isalin mo. Wala naman akong binanggit tungkol sa salin ni VP. So hindi ko talaga maintindihan. Minsan iniisip ko na lang na siguro gusto niya ng media mileage, kaya salita siya ng salita, tira ng tira. Ayun, napapansin niya ng taong bayan. Pero at the same time, habang pinapansin siya ng taong bayan, siya naman ang nasisira. Sabi nga ng mga barkada ko, wag mo nang pansinin. Ikaw na rin may sabi na may diferensya sa pag-iisip. I think he started this actuation nung mapapatalsik siya as Senate President. Nag-iba ng takbo ng isip ni Senator Alan. Kaya nga, kahapon pinagdarasal ko na lang na sana bumalik pa sa katinuan. Tignan mo, pati postura niya, hindi na nag-aahit, hindi mo na maintindihan. Parang akala mo, taong grasa na. Yung mga forma niya, hindi, pati mga pananalita niya, parang out of the blues, biglang nag-i-snap na lang ng ganun. So, intindihin nila siguro doon sa mga nakikinig sa programa mo ngayon, Christian. Let's just pray for Senator Alan Cayetano for his speedy recovery kasi I believe baka nagkaroon ng nervous breakdown nung matanggal siya 2 weeks lang. Very short-lived ang kanyang pagiging Senate President. Siguro pagdasal na lang natin. Ayoko na mag-comment, Christian, yung salin. Diyan naman yan, nakita naman ng ombudsman. Gusto akong kaso ng ombudsman, nasa kanila yun. So,
wala namang problema sa akin. Okay. Okay. Ang inisip ko kasi whether, I don't know whether you agree with me po, Senator, no? To me, it was a bit suspicious that he would raise the issue of SALN of his two fellow senators on the eve of a crucial vote. Pag-uusapan kung mabubuksan yung bank records ng Vice President. At alam po natin, nakadikit itong crucial vote na ito doon sa issue ng kanyang SALN. So parang ang dating, he was trying to disarm at least you and Senator Ping Lacson para siguro to influence your vote. What do you think of that? I don't think so. Gusto lang siguro sa akin naman, ang layo naman, dami naman namin mga majority, dami naman namin mga senador, pero bakit kami lang tatargetin? Siguro yung may nauna akong interview nung umaga na sabi ko na marami na, punong-puno na yung kanyang hands full na nga siya, yung kanyang meron siyang sa NBI na sabi ni Director Mathibag, sisilipin nila yun sa Southeast Asian Games. Pagkatapos may lumutang pa, siguro stress na rin yun, Christian. May lumutang pa, sinasabi ni Senator Lacson na 6 billion na insertion sa flood control sa Taguig. So, dala-dalawa, ika nga, di ba? Siguro nakikita niya, tapos mga kasama niya, ilang kasama niya na nandun sa kulungan. So, ito siguro that talagang putting a lot of stress. Hindi siguro para ma-influence yung boto namin. Kasi wala pa naman akong sinasabi. Bakit kabila ni Senator Lacson, wala din mang sinasabi yung mga kasama namin. Bakit di mga kasama namin? So, hindi ko talaga maintindihan, Christian. Kaya hindi ko nalang pinapatulan. After nung unang incident, na binawi ko, if you would recall, di ba? Sinabi I remember ko, kita. Sabi ng mga tao, unstatesmanlike conduct. So, binawi ko. Ayaw ko nang sabihin ulit yung mga ganung bagay. Okay. Pero dito kasi paulit-ulit na pinupunto niya yung sinasabi niyang selective justice. At ang target niya, kayo ni Senator Ping Lacson. Kayo yung head ngayon po kasi ng Blue Ribbon Committee. Ang tanong ko po, kasama na po ba siya sa mga iimbestigahan ninyo pag nag-resume yung hearing? Itong alleged ghost projects ni Peter Cayetano. Yung alleged 7 billion insertion. Actually, ngayon ko lang nga narinig yan kay Senator Lacson ko lang narinig last week na may lumapit daw sa kanya na may problema na may flood control issue din sa Taguig. Tapos nagsalita yata yung kanyang kapatid si Lino last year na sinasabi gusto mo pa imbestigahan yung flood control nung mag-imbestiga rin kami. Not last year, I mean several months ago. Dapat daw silipin din yung sa Taguig. So, nagka-idea ako, what we're going to do, ito para malinaw lang lahat. Because he keeps on saying na tinatago ng gobyerno, tinatago ng Senado, ng administrasyon. Number one, hindi po kami under sa executive. Nakakalimutan siguro ni Senator Alan. So, sobrang dami niya na siguro iniisip. Iba-kaiba po ang Senate sa executive. Hindi po kami under sa Malacanang. So, meron po kami sariling disposisyon at pag-iisip. Hindi po kami pwedeng manduhan ng Malacanang. Pwedeng mag-suggest sa Malacanang Christian yung mga ledak na yung mga batas na gusto ng Malacanang ipasa. Yun po pwede yung pag-usapan. Pero yung, oy, Senado, imbestigahan nyo ito. Oy, Senado, itigil yung gano'n. Hindi gano'n eh. Siguro nung panahon niya, nung under kay dating Pangulong Duterte, pinababasa sa pwesto. Kaya may idea siya na, pwede palang diktahan ang house ng palasyo. Nagpadikta siya eh. Dito ngayon, wala namang nagdidikta rito. Wala naman kami kinukumpasan ng Malacanang. My point is, yung Blue Ribbon, meron pong Blue Ribbon. Mag-antay lang siya. Doon siguro siya nagalit. Sabi ko, relax lang. Sa July 27, ng morning ng SONA, dahil magkukonvene na po kami, ulit yung Senado, doon po babasahin yung appointment ko as chairman ng Blue Ribbon and then yung vice chairman tsaka members. Wala pa nga siyang sinusumiti, Christian. Dapat magsumiti siya kung sino yung mga members na gustong ipasok sa Blue Ribbon. Ang ginawa namin para wala nang kyaw-kyaw, lahat na lang. Sige, lahat kayong nasa minority, member na ng Blue Ribbon. So meron, magkakaroon po ng hearing ang Blue Ribbon, hindi po iniiwas. Iimbitahan po natin yung 18 bodyguard o 20 kung iban man yan. Si Attorney Baligot, imbitahan natin. Si dating Congressman Mike Defensor, imbitahan natin. Imbitahan mo natin lahat yung mga yan. At pagkatapos, yung si Director Lino, nagsabi po last year na paimbestigahan,
at mukhang meron po siyang naamoy na flood control problem dyan sa kanilang lugar sa Taguig, imbitahan din po namin parang as resource person. Bakit niya nasabi? Bakit gusto niyang paimbestigahan? Ngayon, now is the time kasi nung nakaraan hindi po siya naimbitahan. Ngayon po, imbitahan ko po si Lino Cayetano na bakit mo nasabi, Director, na merong issue dito, imbestigahan, anong nakikita mo? So we will invite his brother, Christian. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.